ginugulo yung utak ko. Gusto ko muna mapag-isa. Kahit na, dapat perfect score. Gayahin mo yung daddy mo palaging perfect sa exam. Sa tingin mo, kung nabubuhay yung daddy mo, matutuwa siya dito? Sa tuwing nakikita kita, hindi ka nakigalit sa cellphone ka. Bakit hindi mo gaya yung anak ng kapitbahay natin? Nakakuha ng mataas na grades. At kahit bata pa lang, tumutulong na sa magulang. Ikaw wala ka nang ginawang tama. Huwag ka nang magsalita, puputok ko tong baril. Huwag po, ano bang kailangan mo? Wala akong pera, wala din ako cellphone, wala kang makukuha sa akin. Meron, ikaw. Ha? Bakit ako? Hello class! So today let us learn about our nails and explore the hard surface of essential tools attached to your fingers called nails. So class, a nail is a horn-like envelope that not only protects the tip of your fingers and toes from injuries, but it also makes it easier to scratch and itch. But mostly just by observing the condition of your nails, doctors can get clues about your health condition. But whatever people do with their nails, they are made of the same materials called keratin. Keratin is the same protein that makes up hair and the outer layer of the skin. How do the nails grow? Nails start growing behind your U-shaped cuticle in the root area of the nail called the matrix. The matrix is loaded with specialized cells that keep dividing and creating nail cells. These nail cells grow and produce the protein called keratin. Then, this protein filled with new cells force the old ones to get packed together and push up through the skins. The new cells continue to form behind them. Eventually, once they come out, they lose the ability to multiply and die to form the visible part of your nails, known as the nail plate, that lies on the nail bed, that part underneath your nails. Trivia time! Did you know the small whitish half moon shape that you sometimes see at the bottom of your nail is called lunula? It gets its name from the Latin word for moon, luna. Also, it's necessary to trim your nail on a regular basis because when you're playing in the mud or scratch your face, little dust and dirt particles get under the nails and skin. This dirt may mix with your food if you fail to clean your hands and can cause diseases. Thank you for watching and listening, class. Enjoy your day. Bye! Maaga tayo pinauwi ni Teacher Pino. Oo nga, Zach, pero ang dami natin natutunan sa kanya. Tama ka, Angel. Tapusin na natin tong assignment natin, tapos hatin na kita. Baka kasi gabihin ka. Oo, Zach, salamat kasi naging kaibigan kita. Walang anuman. Mahiba ako, nag-usap na ba kayo ni Ate Bianca mo? Hindi pa natatakot ako kausapin siya, baka ano ba masabi ko. Nakukonsensya ako nung isang araw, napaiyak ko siya sa sinabi ko. Hindi ko naman sinasadya. Sobra na kasi sila, lalo na si Alice, pinagbibintangan yung nanay ko sa bagay na hindi naman ginawa. Alam mo, Angel, yung sinabi mo nung isang araw, okay na yun para tumigil na sila kakaaway sa'yo. Pero ang tapong mo pala joke! Kahit ako, nagulat ako sa sinabi ko, pero baka dala lang ng galit o kaya pagkami sa nanay ko. Ayahan mo, Angel, pag uwi ng nanay mo, magiging okay din ang lahat. Salamat, Zach! Hello po? Hello, Angel? Nanay, buti naman po, tumawag na po kayo. Sobrang na-miss po kita. Kamusta ka na po dyan? Okay lang ako, anak. Ikaw, kamusta ka na? Miss na din kita. Okay lang din po ako, nanay. Kamusta dyan? Kamusta yung pag-aaral niyo ni Ate Bianca mo? Okay lang po, nag-aaral po kami ng mabuti. Mabuti naman yun, anak. Huwag kayong mag-aaway ng Ate Bianca mo, ha? Magtulungan kayo sa lahat ng bagay. Angel, malapit na akong umuwi.
Magkakasama na tayo! Talaga po, nanay, hindi na po makapaghintay. Ako din anak, excited na akong makasama kayo. Oh, pag uwi ko na lang, dun mo na lang tanong yung tatanong mo, anak ha. Nagmamadali na kasi ako, may trabaho pa ako dito. Ingat kayo dyan, pakisabi na lang din kay Ate Bianca mo. Love you! Zach! Good news! Malapit na daw umuwi si nanay! Wow, Angel! Masaya ako para sa'yo. Bianca! Bianca, bakit kanina mo pa ako hindi kinakausap? Elise, di ba, ang sabi ko sa'yo, layuan mo muna ako at wag muna tayo mag-usap? Bianca, ako lang kaibigan mo, ako lang ang tutulong sa'yo. Tutulong saan? Sa pagsira sa amin ni Angel? Tutulong para lalong guluhin yung isip ko? Ganyan na ba talaga ako kasama sa'yo, Bianca? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo? Kung ayaw mo sa akin, ayaw ko na din sa'yo. Ayaw na rin kitang maging kaibigan. Elise, hindi naman sa ganun. Hindi mo ako naiintindihan. Gusto ko lang mapag-isa para makapag-isip-isip. Ganun natin yun, Bianca. Okay, fine. Simula ngayon, hindi na tayo magkaibigan. Anong nangyari sa'yo, Elise? Bakit nag-iba na yung ugali mo? Oh, come on. Until now, hindi mo pa rin ako naiintindihan. Di ba kinuwento ko na buhay ko sa'yo? Pero anong ginawa mo? Tinataboy mo lang ako at pinaparamdam na wala akong kwentang kaibigan. Di ba ikaw naman masama sa ating dalawa? Ikaw yung unang nag-aaway kay Angel? Tapos ngayon, feeling ang ka. Tandaan mo to, Bianca. Ampon ka lang, hindi ka nila kadugo. Hindi ka nila kaano-ano, sampid ka lang. Balang araw, itatabong ka nila sa junk shop dahil sa ugali mong basura. Wait lang! Ayan, bagay ka sa tabi ng basurahan, kalat-kalat ka kasi. O paano niyan, wala ka ng kakampi, mag-isa ka na lang, good luck. Pagkatapos ng lahat ng ginawa kong mabuti sa kanya, ako pa yung pinagmumukha niyang masama, hindi ako papayag ng ganun-ganun lang. Salita, pag di na kita kaibigan, wala na akong pakialam sa'yo. Elise, tulungan mo ako, please. Kaya mo na yan, Bianca. Go, girl. Deserve. Huwag kang mag-alala, di ko ipipili.